Hello mga boss. Kumusta po kayong lahat? Shout out po sa ating mga viewers. Ngayon mga boss, nandito ako sa Silip Farm dito mga tropa natin. Ito mga boss yung siling panigang ng mga tropa natin na ginaguide ko. Kasi nagpapatulong sila kung paano yung tama pag-alaga ng sili. Hello mga boss. Shout out po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Sana po ang inyong mga panin na sili dyan ay maganda. At lalo na ngayon maganda talaga presyo ng sili. So kikita at yung iba ay makabawi. Lalo yung mga nalulugi kung minsan. Ngayon mga boss, nandito ako uli dito sa sili farm nito mga tropa natin. Ito mga boss yung sili na ginaguide ko kasi nagpapaguide sila sa atin at hindi pa kasi sila masyadong biyasa sa pag-alaga ng sili. So kaya pinupuntahan ko at inaalalayan sila kung paano yung dapat gawin ng pag-alaga. Ang edad dito mga boss, ano na ito, 65 days after transplanting. Ito yung variety ng Mahika F1. So ito mga boss, medyo kung mapapansin nyo, medyo hindi siya masyado malago. Nasira kasi ito mga boss nung nakaraang buwan ng July. Dito sa amin kasi halos buong isang buwan ng July, ulan ng ulan. Kaya nagkamatay ang iba nito, kaya nga makikita sa ating video, mayroon mga puno na maliliit. Mga nabansot kasi mga hulip yan, yung iba. Hindi talaga hulip yung iba, talaga nabansot sa kaulan at nagkamatay nga. At hindi makapag-alaga, hindi makapag-spray, hindi rin makapag-abono. Pero ito, nakapitas na sila rito ng 3 beses na dito sa kanilang sili. Kaso nga lang, hindi naman ganun karami ang napitas. Dahil nga, mahina pa yung puno, yung ibang sanga, hindi pa gaano malago. Ngayon, pag hinto ng ulan noong July 31, so nag-start sila mag-alaga. At sa loob ng 20 days na pag-alaga, so ito na siya ngayon. Pinabulas ulit na panibago. So ang ginamit dito mga boss, bahag ko na rin sa inyo para mag-ugat ulit ang sili at umarangkada. Ang pinagawa ko dito sa kanila, pinadiligan ko ng anaa foliar. So ang ginawang diskarte, pinahalo sa abono sa complete triple 14 at dinilig sa puno ng sili katulad ng normal natin na pag-abono. Hinaluan ng anaa para yung ugat ng sili dumami at lumusog ulit. Dahil nga nasalanta siya ng ulan at nagkamatay yung ibang ugat dahil natubig. So ayun, after 1 week na mula nung diligan ng anaa, nung paghinto ng ulan, medyo yung sili sumigla. Yung talbos, umayos. At yun, tuloy-tuloy na yung pag-alaga, tuloy-tuloy yung paghalo ng anaa sa pataba hanggang sa makarecover. Kaya ito na siya ngayon, nakarecover na. Bagaman may mga puno na hindi siya ganoon kalago at nabansot nga. Pero ano yan mga boss hahabol yan kasi ang ugat niyan marami na at bago na ulit. Dahil sa kadidiligan ng anaa. So yan mga boss ang ginawa ko diskarte rito. Kasi kung hindi natin siya gaganyanin na pag-alaga, wala na ito. Lugi na sana ito Dahil nga yung sili hindi na bumulas, dahil yung ugat nga na dali ng tubig, sa baba man ng pag-uulan, nanilaw halos, tapos yung ibang puno hindi nakabulas, hindi nakarangkada, dahil nga hindi naman siya mapatabaan at ulan ng ulan, hindi rin makapag-spray. Dapat kasi ito sa edad niyang yan, na 65 days, dapat ito ano na yan malagong malago na sana yan. Pero dahil na naabala siya, hindi siya nakabulas, ayan. At mabuti na nga lang at naka-recover pa rin. So ito, malaki ang chance nito na kumita pa talaga ito. Kasi ano pa ngayon, kasagsagan pa na tag-ulan, ang sili ngayon, hindi maganda pa ang presyo talaga, hindi pa yan basta-basta babagsak. Ayun, marami ng bunga. So siguro next week ito, mas matindi na magibunga niya kasi matindi ng bulaklak, namuti na yung bulaklak Marami siyang bungang maliit at marami ring bungang pitasin. So mag-harvest yata sila dito maya konti. Inaantay lang yung mga tao nila na mag-harvest. Tatanggalin nila yung yung malaki bunga.
So yan boss, mga boss, ang ginagawa ko pagka sila ayaw bumulas, nagpapadilig ako ng anaa. Kasi pagka sila hindi bumulas, ibig sabihin, mahina ang ugat niya. Kaya yung abonong nilalagay, hindi kakainin. Kasi mahina ang ugat. Lalo yung nababad sa tubig, yung mga ugat ay magkakamatay. So, kailangan siyang patubuin yung mga ugat ulit. Kaya nga lang, atrasado lang ang pamumunga niya. Yung maturity ng sili, baka hindi mo makuha, lalampas ka. Kasi nga, maabala yung pag, ano niya, pagbunga. So, katulad yan ito, naabala ito, dapat sa edad ng 65 years, dapat alago na nito eh. Pero ngayon, lumalago na rin naman siya, at yung sanga niya, tuloy-tuloy na pagtubo. At medyo malaki na pinagbago talaga, oh. Yung mga puno na dating hindi gaanong bubulas, ngayon umarangkada ng todo. At ayan, makikita nyo mga ang dahon, malalapad na. At yung bulaklak, namumuti na. Ibig sabihin, ang mga ugat ng sili, nakakondisyon na. Mga bago na, buhay na ulit. Kaya, pag nilagyan mo siya ng abono, sigurado, kakainin agad yung abono. Kaya gaganda siya. Obligado siyang gumanda kasi kakain siya ng abono eh. So yan mga boss ang maibigay kong tips sa mga bossin natin na mga avid viewers. At talagang solid na nanonood ng aking mga video, mga subscriber. At yan mga boss ang tips na maibahagi ko sa inyo sa siling ito. Na-upload ko ng video nito noon noong nag-transplant sila noong June 11 yata yon, daw nagkamali. Kaya lang hindi ko kasi nabalikan noon, makalipas na may upload ko yung pag-transplant nito dahil nga hindi bumulas, nag-uulan na nga noon eh. Nakapagpataba mata sila ng 2 beses no, tapos yun na nga, nag-uulan na. So wala na, hindi na nakabulas yung sili, hindi na nasundan ulit na pataba hanggang sa nagkamatay ng iba. At marami sila dito naihulip din. Kasi nga marami talagang patay, hindi pwedeng hulipan. Sayang naman yung yung space. Pag hindi hinulipan. Yung makita natin mga sa video na medyo malago, yan yung mga puno na hindi namatay, nagtuloy talaga siya. Dahil yung siyempre, meron talaga sa mga puno na gaganda talaga kahit na hindi mo siya malagaan eh. Dahil yung lupa nga, meron talaga yung part ng lupa na maganda, kaya yung tanim na natapat doon sa maganda lupa bubulas yun, tuloy-tuloy ang bulas yun kahit na hindi siya agad napatabaan. Pero ngayon mga boss, okay na ito siya, ayan o. Recover na. So yun mga boss pag ang mga tanim natin mga sili, pag ayaw bumulas, ibig sabihin, ang ugat niyan mahina, maaaring kulang sa ugat, o maaaring patay ang ibang ugat. So ang gagawin, ang ginagawa ko dyan, nagdidilig ako ng anaa. Pwede rin idilig yung puro lang na anaa ito namin sa tubig. Pwede rin ihalo sa abono. Depende mga po sa diskarte ninyo. Pero kung nakikita naman ninyo na hindi talaga siya kakain ng abono, ay idilig nyo lang yung anaa ng puro-puro. Pagka nakita nyo na yung talbos niya ay okay na, saka kayo maghalo ng abono sa anaa. Para siguradong kakainin. Kasi kung sira ugat, hindi naman kakain. Hindi kakain yung abono. Maaari pang mamatay ang tanim at tuluyan. Pagkakirga ng abono na hindi naman nag-absorb yung ugat. Pagkakaunti na yung ugat ng matino. Yung ganyan kasi ang sili, medyo may kasilanan ng mga boss ito. Hindi siya katulad ng ibang tanim. Na minsan kahit na yung sige na ulan, okay lang, tuloy-tuloy lang. Ito kasi sili, hindi siya ganon. Pagka ganyang ulan na halos ang buwan naman possible magkakamatay kung ang area ng pinagtaniman nyo medyo hindi maganda, lalo kung masyadong lulan at kulang sa drainage, possible na magkamatay. At kung hindi man magkamatay, hindi makakabulas, mababansot lang. So mahirapan magpalago pagka nabansot. Kasi sira ugat hindi yun kakain ng abono. So yan, sa mga baguhan natin mga boss, sana mga boss sa video ito, may nakuha kayo konting tips at idea. Mga boss, pampaugat sa mga tanim yan, kahit anong gulay. So hanggang dito muna ako mga boss, babay muna. Abangan ang next video, bye bye.